Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nakita nyo na yan. Ang mga Duterte, nagpapapansin na naman. Bakit ba kailangan gustong-gusto nyo maingay kayo? Bakit ba gustong-gusto nyo lagi na pinag-uusapan kayo? Ayun yung nawawala dyan sa issue. Ano ba yan? Publicity pa rin kasi yan ka-coffee. Bad or good, publicity pa rin po yan. So yan ang tina-target niya. Siyempre, preparation nila yan for the upcoming election sa Senado and eventually sa pagka-presidente. At si Harry Roque, stress na kakatanggol dito sa mga Duterte. Wala pa rin nangyayari. Nakaka 2 years na sila kakabirada sa administrasyon. Wala pa rin nangyayari. Si Harry Roque, ilang beses nang na-issue, pabago-bago ng opinion, ilang beses nang pinatawag sa Kongreso para sa mga investigasyon, wala rin nangyayari. So, baka naman kasi wala talaga kayong pinaglalaban dyan, ka-coffee. Ito na, stress na naman sila. May bago na. Actually, hindi ito bago ka-coffee itong drug test Ulit-ulit na naman sila Ayan, magpa-hair follicle drug test daw po ito mga Duterte. Lead by example daw. Di gawin nyo. Yan na naman sila sa drug test challenge na yan. Di ba, matagal nyo lang in-introduce yung drug test challenge niya. Wala naman nangyayari. Nagsasayang lang kayo ng pera dyan Ano ba gusto nyo palabasin? Magpa-drug test si PBBM. Para saan naman? Para matuwa kayo, mag-celebrate kayo dahil pinatulan kayo sa inyong mga bintang na naman. Yan ang gusto nyo Si Harry Roque, panay post din yan patungkol sa hair follicle drug test na yan Hindi na ba natapos yan? Wala na bang bagong issue? Paulit-ulit na naman? Ano yan? Dahil i-impeach Inday Sara Duterte, kaya doble kayo na naman kayo. Gawa na naman kayo ng mga inventong kung ano-ano na naman yan na hindi na nag-click. Harry Roque to Sara Duterte and brothers Pulong at si Baste, lead by example, take the drug test daw. Anong lead by example? Kitang-kita na nga kayo kung paano kayo maglingkod, paano kayo mamuno. Lead by example daw. Wait lang. Lead by example pa paano yan? 125 million confidential funds sa loob ng 11 days. Yan ba yung lead by example? Si Pulong Duterte, 51 billion pesos na pondo dyan sa sa distrito ng Davao na binaha pa rin. Lead by example yun ba yan? Si Baste Duterte, lead by example ba yan? Yung mga pass niya, ganyan ba yan? Ibig sabihin ng lead by example na mananampal ng general, yan ba yung lead by example? Tama ba yun? Harry Roque? Yan ba ang gusto mo na lead by example? Former presidential spokesperson Harry Roque is urging the 3 Duterte siblings to take a drug test to show true leadership. Wow! Yun daw po ang batayan ng true leadership. So, dapat magpa-drug test daw po itong mga Duterte. Roque penned an open letter. Nag-open letter na rin. Gaya-gaya to kay Inday parehas talaga kayo. Roque penned an open letter to Vice President Sara Duterte proposing that she and her brothers, si Davao Representative Paulo Duterte at si Davao City Mayor Baste Duterte, undergo the hair follicle drug test. Gawin nyo na. Huwag na kayo magpa-open letter pa. Nag-open letter ka, ito FYI, Harry Roque at sa team niya, mag-open letter ka kung wala kang access dun sa tao. Kung hindi mo siya kayang sabihan directly, hindi mo siya kayang i-text o i-chat, i-messenger o i-viber, yan, mag-open letter ka. Pero kapag wala kang access, yan, pwede ka mag-open letter. Pero kung meron ka namang access, i-chat mo na lang. Huwag ka na magpa-open letter ka dyan. Alam naman natin magkaibigan itong si Roque at itong si Sara Duterte. Hindi mo na kailangan mag-open letter. Chat mo na lang, Madam Inday, pa-drug test ka para lead by example. Huwag na magpa-epal sa SOCMED. Magpapapansin pa sa social media. Kunyari pang may open letter. Mag-uusap naman kayo dyan. Diyan mo na sabihin yan. Papansin pa Mahal naming Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi nyo po na we Filipinos deserve better and we Filipinos deserve the best. Sino kaya yung the best? Si Inday ba yun? Please, lead by example. Magpa-hair follicle test po kayong magkakapatid bilang tapat na public servants para sa bayan. Kasi siguro ka bang tapat? Roque said in a Facebook post on August 14. Ano ba yan? Papansin na naman kayo dyan. Representative Paulo recently filed a bill seeking drug tests for the president and the rest of the government officials as an accountability measure. Wow! Nag-file ng bill, ka-coffee. Sino magde-defend niyan? Hindi naman pumapasok ata sa House of Representatives. Sino magde-defend? Sabi sa kanya ng mga kaklase niya, ng mga kapwa niya mambabatas, pasok ka rin pag may time at i-defend mo yung bill na yan na paano kala mo.
Pati daw po yung iba pang opisyalis ng gobyerno. Ayan, isama na rin yung mga staff. Ayan, yung mga staff ng Davao, di ba? Nung dinag-test lahat, nag-positibo. The proposed random drug test through hair follicle and urine samples would be conducted every 6 months. Pwede naman yan. I-defend mo yan eh. I-defend mo yan. Pasok ka, i-defend mo. Maganda nga yan, ka-coffee eh. Basta nasa batas. Diba? Kasi baka may nilalabag kayong mga karapatan ng tao dyan. Eh sige, isa batas ninyo yan. Pag-uusapan ninyo yan. Pagdebatehan ninyo yan. Pero hindi may isasabatas yan sa social media. Diba? Pasok ka sa Kongreso, i-file mo yung resolution na yan at pagdebatehan yan. Basic naman yun eh. The drug test will came from the Vice President shared some leadership tips including not being motivated by cash, coke, or champagne. A video supposedly showing the president using illegal drugs earlier became viral on social media. Again, fake news yan, ka-coffee. It was already verified. Fake news po yan. Kagagawa nila Maharlika yan. Kagagawa nila Roqueta yan, ka-coffee, na pinakalat nila dyan sa maisog rally nila. Authorities have dismissed the video clip as fake, purportedly to malign the president and create political instability. Kasi ang gusto nila, ano yan eh, sa pamamagitan ng video na yan, ma-dismiss o ma-impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi once na ma-impeach na yan, sino bang iuupo nila dyan? Hindi si Inday, kasi yan ang pangarap nila, na maupo agad si Inday. Excited itong mga to eh. Hindi pa patapusin si PBBM eh. Matapos siya yung kanyang 6 years na term. Kaya excited silang ma-impeach si PBBM. Gumawa na lang ng video, hindi pa maganda yung pagkakagawa. Yung actor, hindi pa masyadong pumili ng swak na swak kay PBBM. Diyan kayo pumapalpak dyan. Ito, may mga pinapost na naman si Raquel. Yan sa kanyang Facebook page. Yan daw, sa Korte Suprema daw. Nire-require daw po sa, ito, basahin natin. Look, Supreme Court now requires annual drug tests for judges. Dapat all, including PBBM, VP Sara, and all members of Congress. Bakit hindi mo pre-propose yan nung ikaw ay congressman pa, nung ikaw ay representative pa? Sana pre-propose mo na yan. Or, total, hindi mo naman may babalik na yung pagkakataon na yan dahil wala nang chance manalo ulit maging party list representative. Yan, tulungan mo na lang si Pulong na maisabatas siyang panukalan ninyo. Kung batas yan, ano magagawa ng presidente dyan? Kailangan sumunod dyan, ka-coffee. Ito, may bago na naman siyang post dyan. Ito ang sabi ng mga... Teka, basahin natin. Ito yung post niya one day ago. Kahapon lang yan, ka-coffee. Ayaw na talang tantaran si PBBM dyan eh. Lagi niyang ini-issue nito ni Harry Roque. Di mo maintindihan talaga kung bakit napakalaki ng galit ito kay PBBM. Sabi niya, Makabayan Black moves to subpoena COA on VPs and DepEd's confidential funds. With this, the witch hunt goes full blast. Hashtag protect VP. Hashtag protect the people. Issue is still, bangag ka ba? Still, time to, for hair follicle test. Natatakot sila dyan, ka-coffee, kasi mukhang mabubulgar na yan eh. Kasi hinihingi ng mga mambabatas. Final kasi ano yan eh. Nag-motion kasi itong si Franz Castro na Makabayan Black, no, ng ACT Teachers Party List na ibigay ito. Bigyan sila ng kopya kung paano nagastos itong confidential funds ni Inday Sara Duterte. Yan, magkakaalaman na dyan, ka-coffee. And, di ba, tulad ng sinasabi natin ng isang araw, yan yung nakikita natin magiging routes ng mga kongresista para makapag-establish ng kanilang mga argumento na in a way magli-lead doon sa betrayal of public trust para magamit nilang ma-impeach itong si Inday Sara Duterte. Kaya nagagalit na itong kampo nila, itong mga DDS eh. Particular itong sila Harry Roque. Ayan full blast na raw kasi yung witch hunt at nagpapakalat na sila ito. Hashtag protect VP. Wow. Protect VP daw. At ang sinasabi ni Roque dito, huwag niyong ilihis yung issue. Bangag pa rin daw yung issue. Yan ka na naman sa bangag. Tagal-tagal na yung bangag-bangag issue na yan eh. Wala namang nangyayari dyan. Yan ang isinusulong niya. Huwag daw tayo mag-change ng topic. Wow, ayos Ay nako, Harimaw, magbago ka na. Dahil hindi ka na nagugustuhan ng taong bayan. Kaya yung potensyal o yung kahilingan niya, maging presidente siya. Kahilingan niya maging presidente si Inday Sara Duterte para makaupo ulit siya sa gabinete. Nako, malabo-labong problema yan kung hindi ka magbabago, kung patuloy kang bibira ng bibira. Ito rin naman si Inday, parehas na silang dumadaloy eh. Kung ano yung dumadaloy na dugo kay Roque at kay Inday, parehas na sila eh.
Ito, na may nag-post na naman ng bago, di ba? Umiinom ng Coke si Inday Sara Duterte. Nakita natin yung shinare ni Mami Peng. Ano na namang ibig sabihin yan? Eh di lang iinis na naman kayo. Di ba? Ayaw yung tantara ng presidente. Ayaw yung tantara ng first lady at ang gobyernong ito. Palay kayo bira ng bira sa gobyerno. Hindi naman kayo nakakatulong. Di ba? Sana nakakatulong kayo. Yan, pwede kayo bumira ng bumira kung nakakatulong kayo. Pero kung hindi, quiet na lang kayo dyan. Ay nako, itong mga DDS, oo. May isa pa ha, may pinapakalat pa silang fake news ha. Wala daw pong naibigay itong si PBBM sa mga atleta, sa mga Olympians. O ba, hindi ba kayo nanood ng balita na binigyan ng cash incentives itong mga Olympians? Ibang-iba daw kasi nung panahon ni Digong eh. No? Galante daw si Digong eh. Malaking pera daw yung binigay doon sa mga Olympians. Ang masaklap nga sa kanila, si Heidelin Diaz di ba? Nabasa ko rin yan doon sa post ng Mami Peng. Si Heidelin Diaz, sinama sa watchlist. Sa drug watchlist nila. Paano nasama yun dun? Ay, nako, mga invento ninyo dyan. The way ninyo inimbento itong pagkaka-involve ni PBBM dyan sa mga peking listahan na yan ng PDEA daw, ni Jonathan Morales. Nako, magbago na kayo dyan. O siya, sige, anong komento nyo ka-coffee? Share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na kayo po naka-follow na ha. Please like and follow kung nasa Facebook at kung nasa YouTube naman, please click lang po na subscribe. Ayan, nandiyan po sa baba. Click lang po ang subscribe. At kung hindi pa po kayo naka-click yung notification icon, yung bell button na yan dyan sa baba, i-click nyo na lang din po yan para updated kayo sa ating mga bagong uploads. So, alright, ako magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!